Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Gilas. Taong 1970, probinsya ng Siquijor. Panahon ng tag-init na mga panahong yon. Abala si Anita sa pag-aayos ng mga paninda sa mga magsasaka para maibenta sa pamilihan. Sa ganitong paraan nakakapag-ipon siya sa planong pagpasok sa kolehiyo. Anita, hindi ka ba napapagod? Sa araw-araw na pagbubuhat ng mga gulay na yan papunta sa palengke. Daig mo pa yung kargador sa mga karitong tulak mo . Wika ni Chano, kaibigan ni Anita. Isa sa mga kargador ng pamilihan. Napapagod syempre. Pero wala naman tayong karapatang magpahinga. Mahirap lang tayo. Wala namang magagawa yung mga magulang ko para mapag-aral ako sa kolehiyo. Nakausap ko na si Nanang sa bayan. Kailangan ko lang mag-ipon ng pang-uniform at pamasahe. Siya na daw ang bahala sa tirahan at matrikula. Kaya nga nagsisipag ako . Gusto ko na talagang tumapak ng kolehiyo. Ikaw ba, Chano? Kontento ka na ba kung anong meron ka ngayon? Hindi ka ba nangarap na isang araw hindi mo na kailangang magbuhat ng mga karne? Mukha ka nang galing sa digmaan tuwing matatapos ka sa trabaho. Sa dami ng dugo mo sa katawan. Magpahinga ka din, no? Wala ka namang binubuhay, di ba? Tugon ni Anita. Huwag mo kong alalahanin. Ayos lang ako. Isa pa maayos naman ang pasahod sa akin ng amo ko. Tsaka, masaya ako dito sa palengke. Nandito kayong mga kaibigan ko. Ano pa bang hahanapin ko, di ba? Muling wika ni Chano. Ay sus, kaibigan lang ba? Alam mo, Chano, hanga talaga ako sa'yo. Hindi mo naman kailangang magtrabaho dito. Malawak ang lupa nyo. Ewan ko ba sa'yo kung bakit nagtsatsaga ka sa malansang trabaho? Sabat ni Gilas. Kakaiba kila Anita at Chano ang diskarte nito. Gamit ang retaso ng mga kahoy at mga materyales na mahihingi sa pamilihan. Bumubuo ito ng mga karito na pinaparentahan sa palengke para magamit sa mga paghakot ng produkto, papasok at palabas ng pamilihan. Ayaw ni Gilas sa mahihirap na gawain. Palagi niyang sinasabi sa sarili na hahanap siya ng problema sa pamilihan na maaari niyang magawa ng solusyon para mapagkakitaan. Dahil sa diskarte nito, nagagawa niyang suportahan ang ina na hindi na nakakapaghanap buhay simula ng malumpo. Dahil sa pakikipagtalo sa lasinggerong asawa, naitulak siya nito sa hagdan. Mali ang pagkabagsak sa lupa at nabalian ng buto. Matapos yon, sumama pa ito sa ibang babae. Dagdag pa ng ama. Ayaw nitong mag-alaga ng lumpo at pabigat na babae. Kaya't 15 anyos pa lamang si Gilas hanggang sa magbinata. Siya na ang kumakayod para sa kanila. Alam mo, Gilas, bilib ako sa hilig mo no? Imbes na magbanat ka ng buto at sumakit ang katawan mo, sinong mag-aakala na makakaisip ka ng paraan para kumita ng hindi napapagod? Mas malaki pa yata yung kita mo kumpara sa mga kargador at tindera dito sa palengke. Wika ni Chano. Oo nga, asawa na lang ang kulang sa'yo. Para meron naman sa'yo nag-aalaga.
Kita mo oh, kumikita ka nga. Pero napapabayaan mo naman ang kalusugan mo. Kumpara kay Tiano na mukhang solido ang katawan. Parang kapag umihip lang ng hangin ng malakas, tatanghin ka na. Palagi ka rin kasi nagpapalipas ng gutom. Dagdag ni Anita. Sa kanilang tatlo, si Gilas ang pinakamatagal na sa paghahanap buhay sa pamilihan. Samantalang si Tiano naman, dumating 1 buwan mula nang mag-isa si Anita sa pagtitinda sa palengke. Sa araw-araw, ganito ang tagpo nila sa pamilihan. Palaging naroon si Gilas at Tiano sa pwesto ni Anita. Kayong dalawa ba ay walang ginagawa? Kanina pa kayo nandito. Wala namang tatangay diyan kay Anita. Kung makabantay kayo nanakawin ba yung kaibigan nyo? Kaya walang bumibili sa mga tinda ko Natatakot sa inyong dalawa. Ang mabuti pa, mamasyal muna kayo sa ibang lugar. Huwag nyo kaming abalahin dito at naghahanap buhay kami. Saway ni Aling Virgie, tindera sa katabing pwesto ni Anita. Nakangiti lang naman ang dalawang binata. Naghihintay kung sino ang unang aalis. Subalit isang araw, makalipas ang halos 1 taong samahan, biglang nawala si Tiano nang walang pasabi. Tumigil na ito sa pagiging kargador, ni hindi na nagawi pa sa pamilihan. Ang alam lamang nila Gilas, nagmamay-ari ito ng malaking lupain. Ngunit hindi na ikwento ng binata kung saan ang eksaktong tirahan. Dahil sa mga naganap, habang lumilipas ang panahon, nakalimutan na din nila Gilas at Anita ang tungkol kay Tiano. 2 taon pa ang lumipas. Hindi na natuloy ang pangarap ni Anita na makapagkolehiyo. Lahat ng ipon niya napunta sa pagpapagamot sa amang may sakit. Kaya napako na si Anita sa pagtitinda. Habang si Gilas naman mula sa mga kariton, nakapagpundar na ng 2 tricycle na kagaya ng mga kariton. Ginagamit din sa palengke. Triple ang kita na malaking tulong sa kanilang mag-ina. Anita, gabi na. Pauwi ka pa lang? Ang mabuti pa Sumakay ka na't ihahatid na kita sa bahay nyo. Iwan mo na lang muna dyan yung kariton. Ipapaligpit ko na lang sa mga bugoy. Alok ni Gilas kay Anita. Kaya imbes na magtulak ng kariton, isinakay na lamang ni Gilas ang mga natitirang paninda ng dalaga sa tricycle. Maraming salamat Gilas ha. Napakabait mo sa akin. Tugon ng dalaga. Ang mabuti pa. Simula bukas ako na ang maghahatid sundo sa iyo sa palengke. Para hindi ka na mahirapan. Mas malaki na yung braso mo kaysa sa akin sa kakatulak mo ng kariton. Isa pa pareho lang naman ang daan natin. Wika ni Gilas. 6:30 nang mapadaan sila sa madilim at bahagyang lubak na kalsada, papasok sa baryo ni Anita. Marahang pinapatakbo ni Gilas ang tricycle. Nang mula sa madilim na kasukalan, may tumawid sa kalsada. Mabilis ang mga pangyayari at tila anino lang na dumaan sa paningin ni Gilas. Samantalang hindi naman ito napansin ni Anita. Mukhang nalipasan na ako ng gutom Sabihin mo nga Anita, may nakita ka bang dumaan sa harapan natin? Medyo malabo na yung mga mata ko Tanong ni Gilas. Nais lamang makumpirma kung totoo ba ang nakita o namamalik mata lamang. Hindi ko naman napansin Gilas. Pasensya ka na ha. Tugon ni Anita.
Hindi malaman ngayon ng binata kung papaano makukumpirma ang nakita. Maya-maya pa, may gumulong namang niyog sa gitna ng daan. Imposibleng nahulog ito mula sa puno. Wala namang niyog malapit sa kung saan sila naroroon. At isa pa, kulay berde pa ito. Ang ibig sabihin bagong pitas lamang yon sa puno. Dahil sa pagtataka kung saan ito nanggaling, ang ginawa ni Gilas, iniiwas na lang niya ang tricycle at bahagyang pinabilis ang takbo. Kakaiba na ang pakiramdam niya sa daang yun. Tila may puwersang ayaw na naroon siya. Gilas, ayos ka lang ba? Mukhang balisa na yung itsura mo. Napano ka ba? Tanong ni Anita. Ngunit walang imik si Gilas at nagpatuloy lang sa pagpapatakbo ng sasakyan. Diretso lamang sa harapan ng tingin. Hindi na lumingon pa sa likuran. Ilang saglit pa narating na nila ang baryo ng Dalaga. Saka pa lamang nakahinga ng maayos si Gilas. Namumutla ito at bahagyang nanginginig ang mga kamay. Gilas, ayos ka lang ba? Namumutla ka na. Ang mabuti pa, pumasok ka na muna sa loob at ipaghahanda kita ng kape. Baka kung mapano ka pa sa daan yan eh. Wika ni Anita. Sumunod naman si Gilas. Pilit na pinapakalma ang sarili. Nang makainom naman ng kape at makabalik sa sarili, doon lamang ito nagsalita. Anita, may napapabalita ba sa inyo na kakaibang nilalang? Mga nakikita sa gabi? O kaya mga nagpaparamdam? Tanong ni Gilas. Wala naman sa pagkakaalam ko. Kita mo nga oh, nasa labas pa nga yung mga bata at naglalaro. Eh bakit ba? Anong nangyari? Tugon ni Anita. Kanina kasi habang nasa daang malubak tayo, pagkatapos nating malampasan yung nyug na gumulong sa daan, may sumabay sa ating mabalbong lalaki. Nasa gilid ko. Sinasabayan yung takbo ng tricycle. Kahit hindi ko lingunin, alam kong nakangiti at nakatitig sa atin. Kasabay natin hanggang sa bukada ng baryo. Doon pa siya huminto ng takbo. Akala ko nga, aatakihin ako eh. Wika ni Gilas. Natulala naman ang mga magulang ni Anita. Nakikinig pala ang mga ito sa usapan ng magkaibigan. Ayon sa mga magulang, bagat ang nakita ni Gilas at kung totoong figura ito ng tao, aswang ang sumusunod sa kanila. Mabuti na lang at hindi sila inatake. Dahil sa takot, nagpasya si Gilas na doon na muna magpalipas ng gabi. Magpapaalam na sana siya sa mga magulang ni Anita na igagarahe ang tricycle sa bakuran at doon muna matutulog. Ngunit ayon sa ama nito, sa sala na lamang siya matulog. Delikado kung sa tricycle lang dahil maaari pa din siyang magambala ng aswang doon. Kagad namang sumang-ayon ang binata at nakatulog sa sala. Pero nagising siya sa mga yabag sa labas ng tahanan. Dahil naalimpungatan, sinilip niya kung saan nanggagaling ang ingay. Nakalimutan din niya na nasa bahay siya nila Anita. Nang masilip ang tricycle, may nilalang na nakaupo doon. Ilang beses pang kinusot ni Gilas ang mga mata sa pag-aakalang dala lamang ito ng antok. Ngunit hindi siya nagkakamali. Yun mismo ang nilalang na sumabay sa kanila kanina. Anong ibig sabihin ito? Bakit kami sinusundan ng aswang na yan? Wika ni Gila sa sarili.
hanggang sa tumayo ang nilalang. Naglakad na tila namamasyala. Nagulat si Gilas na nasa tabi na niya pala si Anita. Pinagmamasdan din ng aswang habang papalayo. Nang mawala ito, naupo ang magkaibigan sa sala at nag-usap. Tingin mo, ano kaya yung pakay ng aswang na yun? Nakakapagtaka lang. Bigla na lang siyang sumulpot dito. Siguro napadaan lang, no? O kaya naligaw? Tanong ni Anita. Mula nang maipanganak siya sa lugar, wala namang nabalitang aswang doon. Isa ang lugar nila sa pinakakaunti ang kababalaghang naranasan ng mga residente. Hindi ko din alam, Anita. Pero kailangan mo mag-ingat. Delikado kung lalabas ka na madaling araw. Paano na lang kung inaabangan ka pala ng aswang na yun? Tugon ng binata. Dahil sa insidenteng yun, nahirapan si Anita. Hindi na ito makalabas ng maaga. Hindi na rin siya pwedeng magpagabi sa palengke. Bukod sa kanila, may iba pang mga residenteng nakakita sa aswang. Naging matunog ang usap-usapan sa lugar at umabot pa sa kabilang barangay. Ano nang plano mo? Mukhang matatagalan pa bago mawala yung gumagalang aswang. Hindi niyo ba naisip na lumipat na lang? Napakaliblib kasi dito eh. Kaya siguro punteriya kayo ng aswang. Wika ni Gilas. Kahit gusto naming lumipat, saan naman? Alam mo naman na yun lang ang pag-aari naming lupa. Tsaka nasa ibang probinsya pa ang mga kamag-anak namin. Wala kaming magagawa kundi magdasal na sana matapos na tong pagsubok na to. Tugon ni Anita. Maraming araw at buwan ang lumipas hanggang sa nasanay na lamang sila Anita sa bagong oras ng pagtitinda at pag-uwi. Sa tulong ni Gilas. Hindi nagtagal. Nagtapat ito ng pag-ibig sa dalaga. Sa mga puntong yun, mag-aapat na taon na silang magkakilala. Nasa tamang edad na din naman ang dalawa. Kaya kagad binigay ng mga magulang ang basbas nila kay Gilas. Napili ng bagong mag-asawa na manatili sa tahanan ni Gilas, kasama ang ina. Mas malapit ito sa palengke, kaya mas ligtas para kay Anita. Ngunit nang maglaon, nagtayo na lamang sila ng sariling tindahan sa lugar para hindi na pumunta pa sa palengke si Anita. Sa tingin ko, mas maganda na itong naisip mo. Sana mapalago natin yung tindahan, no? Wika ni Gilas. Masaya ang usapan. Hanggang sa makaramdam ng pagkahilo at pagkaduwal. Doon lamang nakumpirma ng mag-asawa na buntis pala si Anita. Ilang araw na din niyang inoobserbahan ng sarili. Ito din pala ang dahilan kung bakit pinipilit niya si Gilas na magtayo na lamang ng tindahan sa malapit. Alam niyang darating ang araw na yon. Hindi na siya ligtas na magpagala-gala sa labas. Mahal, kumusta ang pakiramdam mo? Mamayang hapon may pupuntang manghihilot dito. Nakausap ko na sa may palengke kahapon. Naikwento ko yung tungkol sa'yo. Ang sabi niya, pupunta daw siya ng matignan ka. Wika ni Gilas. Nagpa siya ito na hindi na muna pumunta ng palengke ng araw na yon para tapusin ang ginagawang higaan sa loob ng tindahan. Para kahit papano, magawang magpahinga ni Anita kahit nagbabantay ng tindahan. Minsan kapag matagal itong nakaupo,
Bigla na lamang sumasakit ang tiyan. Mahal, anong oras ba yung usapan niyo ng manghihilot? Mukhang hindi na dadating yun 6:00 na oh. Ang mabuti pa, maghanap ka na lang ng iba. Baka nakalimutan na niyang may usapan kayo. Wika ni Anita. Ngunit sinabi ni Gilas na malinaw naman ang usapan nila. Hindi. Malabong makalimutan niya ang usapan namin. Kaedad lang natin yun eh. Imposible namang makakalimutin na siya. Baka naman may ginawa lang. Hayaan mo. Kung hindi siya sisipot, madami pa namang pwede akong pakiusapan. Kakaladgarin ko na dito mismo para hindi na makalimutan. Biro ni Gilas. Para kahit papano ay gumaan ang loob ni Anita. Nakasalukuyang nakasimangot. Hanggang sa Tao po? Gilas, tao po. wika ng babae. Naroon ito sa labas ng bakuran. Nang dungawin ito nila Gilas mula sa tindahan, kagad naman niya itong nakilala. Mahal, nandyan na yung manghihilot na sinasabi ko sa'yo. Ang mabuti pa, maghanda ka muna ng kape. Ihanda mo na din ang sarili mo. Ako na ang magpapapasok sa bisita. Sa wakas, matitigdan na niya ang panganay natin. Magandang hapon po. Mabuti naman at nakapunta ka. Akala namin nakalimutan mo nang bisitahin ang asawa ko. Wika ni Gilas. Ang sabi ko naman darating ako, di ba? May inayos lang ako na isa kong pasyente. Bueno, maaari na bang pumasok? Tanong ni Celeste. Aba oo naman. Halika tuloy ka sa bahay namin. Mahal, narito na si Celeste. Tugon ni Gilas. Lumabas naman mula sa kusina si Anita. Nakangiting binati ang babae. Magandang hapon, Celeste. Ako nga pala si Anita. Maraming salamat sa pagpunta mo ha. Hindi mo alam kung gaano kami kasaya na matitignan na ang anak namin. Gusto kasi namin ni Gilas. Masiguradong malusog ang anak namin. Bungad ni Anita. Masaya akong makakatulong sa inyong mag-asawa. Wika ni Celeste. Hanggang sa napansin nito ang pagtataka sa mukha ni Anita. Anita, pasensya na ha. Pero may bumabagabag ba sa'yo? Tanong ni Celeste. Wala naman. Pasensya ka na ha. Ngayon lang ako nakakita ng dalagang manghihilot. Ang bata mo pa pala. Magkaedad lang yata tayo. Pero nakakabilib ka. Marami ka nang alam sa panghihilot at pagpapaanak. Tugon ni Anita. Sa pagpapaliwanag ni Celeste, mula talaga ito sa lahi ng mga kumadrona. Kaya hindi kailangang magtaka ng dalaga sa mga kakayahan niya. Dahil sa mga narinig, napanatag naman ng mag-asawa. Alam nilang alam ni Celeste ang ginagawa niya. Napakagaan ng mga kamay nito. Ang mabuti pa, mag-usap na muna kayo ha. Maghahanda lang ako ng merienda. Diyan na muna kayo. Pagpapaalam ni Gilas, kasabay ng pagpunta nito sa kusina. Unang inasikaso ni Gilas ang inang nasa kwarto. Pagkatapos naghanda na para naman sa bisita. Anong nararamdaman mo? Tsaka anong ginagawa mo tuwing masakit ang tiyan mo? Tanong ni Celeste. Habang inihahanda ang tila makabagong langis na ihahaplas sa tiyan ni Anita. Huwag kang mag-alala, Anita.
Ako ang bahala sa iyo at sa anak mo. Pagdating sa kwarto, nadatnan niyang hawak ni Celeste ang tiyan ng asawa. Ngunit tulog na si Anita. Andiyan ka na pala, Gilas. Nakatulog yata sa paghilot ko ang asawa mo. Wala kang dapat ikabahala sa anak niyo. Malusog ang panganay mo. Ilang buwan na lang, makikita mo na siya. Huwag mo lang hayaang magsuot ng itim ang asawa mo. Hindi natin maiiwasan na may mapapadaang nilalang dito. Kailangan puti lang o pula ang pangtulog niya. Bili ni Celeste. Matapos yun, tumayo na ang manghihilot at nagpaalam na aalis na. Ay teka, magsalabat ka muna ng mainitan ng sikmura mo. Maginaw na sa labas. Tsaka ihatid na lang kita ng tricycle. Wika ni Gilas. Ngunit mariin namang tumanggi si Celeste. Wag na. Busog pa naman ako. Tsaka nagmamadali na ako. Meron pa akong bibisitahing buntis. Wag mo na akong ihatid. Kaya ko naman na. Dito ka na lang sa asawa mo. Bantayan mong maigi. Wika ng dalagang kumadrona. Hindi naman nagpumilit pa si Gilas. Nakatanaw na lamang siya kay Celeste habang naglalakad palayo. Sa muling pagpasok sa silid, may naamoy itong kakaibang bangus sa paligid. Biglang nakaramdam ng antok si Gilas. Nawala naman ang antok niya nang tawagin siya ng ina. Anak, ano bang nangyayari sa'yo? Bakit nakatulala ka dyan sa pinto? Malamig na ang hangin. Ang mabuti pa, isara mo na yan at makakasama sa asawa mo ang hamog. Wika ng ina. Kaagad namang sumunod si Gilas. Hindi niya napansin na bigla na lamang itong natulala. Tila kakaibang pampakalma ang dulot sa kanya ng amoy ng langis na ipinahid ni Celeste sa asawa. Umaga na nang magising si Anita. Mahal, gising na. Di ba pupunta ka ng palengke ngayon? Agahan mo na lang umuwi nang makatulog ka mamayang hapon. Pasensya ka na pala kagabi. Hindi ko na kayo naipaghanda ng hapunan. Nag-uusap lang kami ni Celeste. Hindi ko na malayan na nakatulog na pala ako. Wika ni Anita. Oo nga mahal eh. Nakita kitang tulog nang pumasok ako sa kwarto. Mukhang magaling talaga na manghihilot si Celeste, no? Isa pa eh, nagbilin pala siya kagabi. Huwag ka raw magsusuot ng itim kapag natutulog ka. Puti o pula lang daw para sa proteksyon ng bata. Tugon ni Gilas habang nag-aalmusal. Mahal, agahan mo umuwi ah. Darating sila tatay mamaya para bisitahin tayo. Tsaka, hahanapin ka ng mga yon pagdating nila. Magdala ka na din ng karning mailuluto ha. Alam mo naman, paborito nila ang adobo. Bili ni Anita. Naging abala ng araw na yon si Gilas. Madami ang mga gawain lalo pat 4 na ang tricycle. May sasakyan din itong bagamat segunda mano. Malaking tulong na para sa kanila. Bandang 3:00 ng hapon, ibinili na niya sa mga tauhan ang pagbili ng karne na bilin ni Anita. Habang siya naman, naroon lang sa sasakyan, abala sa mga talaan ng pautang. Magandang hapon, Gilas. Kumusta si Anita? Sana naman bumuti na ang pakiramdam niya. Eto nga pala, siguraduhin mong ihahaplas niya ito sa tiyan niya bago matulog ha. Makakatulong yan para maging mahimbing ang pagpapahinga niya.
Wika ni Celeste. Nang may abot ng dalaga ang botelya, kagad na itong nagpaalam kay Gilas. Ni hindi man lamang siya nakapagpasalamat. Hindi na rin niya nabayaran ang langis na binigay ni Celeste. Sa isip naman ni Gilas, talagang maalaga lamang ito sa pasyente. Kalaunan, bumalik na ito ng tahanan. Iniabot sa kanya ang supot ng karne. Nang makuha, kagad ng bumiyahe pa uwi si Gilas. Mano tay. Nay, mabuti naman po maayos kayo nakarating dito. Nay, andito na po ako. Kumusta na po si Anita? Tanong ni Gilas. Nasa loob. Tinitig na ni Aling Maring. Nagsama kami ng manghihilot para makamusta ang apo namin. Akin ay ang dalamot, ako na ang magluluto. Sigurado kung pagod ka sa trabaho. Wika ni Tatay Raul. Nagtataka naman si Gilas. Kagabi lang may kumadrona ng tumingin sa asawa. Bakit kailangan pa ng isa? Ngunit dahil magulang naman ito ni Anita at para naman yun sa asawa at anak, nagpasalamat na lamang si Gilas. Ano ba itong botelya na narito, iho? Abay, langis ba ito? Tanong ni Nanay Maria. Mabuti po nakita nyo. Bigay po yan ng manghihilot na tumingin kay Anita. Mainam daw po yung ipahid sa tiyan ni Anita bago matulog para maging maayos ang pagpapahinga niya. Akin na nga po at iaabot ko kay Anita. Tugon ni Gilas. Kinuha nito ang botelya at kumatok sa kwarto para maibigay sa asawa. Magandang hapon po, Aling Maring. Salamat po sa pagtingin sa asawa ko Mahal, ipinapabigay nga pala ni Celeste. Ipahid mo daw sa tiyan mo bago ka matulog, nang maging maayos at mahimbing ang tulog mo. Wika ni Gilas. Ipinasuyo pa nito sa manghihilot para maibigay sa asawa. Ngunit biglang natigilan si Aling Maring. Mahabaging langit. Abay, saan mo ba ito nakuha, iho? Alam mo ba kung ano ito? Ay nakong bata ka. Tanong ni Aling Maring. Nagulat naman si Gila sa reaksyon ng manghihilot. Bigay po yan ng manghihilot ni Anita. Mainam daw po yung pampatulog lalo pat naglilikot ang bata. Wika ni Gilas. Abay, oo naman. Epektibo nga yung pampatulog. Pati lahat ng makakaamoy niyan makakatulog kalaunan. Ay, wag nyo nang patatapakin sa bahay nyo yung manghihilot na yan. Ito ang numero 1 gamit ng mga aswang para makatulog ang mga tao sa bahay ng biktima nila. Abay, baka magising ka. Wala na ang asawa at anak mo kung gagamitin nyo yan. Ang mabuti pa, itapon mo na yan o ibaon sa lupa. Wag mo na yang bubuksan. Bili ni Aling Maring. Dahil sa mga nalaman, nagulat si Gilas. Nais mang subukan na buksan at amuyin to. Pero naniniwala siya sa sinabi ni Aling Maring. Isa pa, matagal na niyang kilala ang biyenan. Hindi niya ito dadalhin doon kung wala silang tiwala dito. Ngunit ang tanong sa isipan ni Gilas, totoo bang aswang si Celeste? Kagad namang nagsabit ng pangontra si Aling Maring mula sa tahanan hanggang sa tindahan nila Gilas. Sa ganung paraan, kagad nilang may tataboy ang nilalang. Kung aswang nga ang dalaga, mararamdaman ito ang talisman na nilatag ng matanda. Sinabi ko na sa'yo, iho. Sa tagal kong nagpapaanak, iba't ibang mukha na ng aswang ang nakita ko. Mga nagpapanggap na mabait at banal na tao.
Pero sa likod nun, isang masahol na halimaw. Huwag niyo lang tatanggalin ang mga pangontra. Kapag kumatok naman, huwag na huwag niyong imbitahan sa loob ng bakuran niyo. Kapag nangyari yon, mawawalan ng bisa ang mga pangontra natin. Wika ni Aling Maring. Napanatag naman si Gilas. Kung pananatilihin lang nila ang mga pangontra at hindi na kakausapin pa si Celeste, magiging maayos naman sila. Mabuti na lang pala at napasyal kami dito, iho. Mag-iingat kayo. Hindi lahat ng mabait ay totoo. Mas maraming mabait dahil may kailangan sa inyo. Palagi niyong tatandaan yan. Pangaral ni Tatay Raul. Nag-uumpisa pa lamang sila na bumuo ng pamilya. Marami pa silang matututunan. Sa isipan ni Gilas, matiwasay naman ang gabing yun. Sa tulong ng mga talisman ni Aling Maring, naging payapa ang isipan. Maging ang pagsuot ni Anita ng puting damit ay pinuna ni Aling Maring. Kinakailangang itim lamang ang isusuot nito, lalo na sa pagtulog, para hindi magawang makita kagad ng aswang ang bata sa loob. Kapag nakaputi, tila nakuhubad lamang ang buntis sa mata ng aswang. Dito na kumpirma nila Gilas ang katauhan ni Celeste. Dahil lahat ng sinabi nito, kasinungalingan lang pala ng huwad na manghihilot. Bagamat nakakarinig sila ng mga paghuni ng tiktik, subalit alam nilang hanggang doon lamang ang kaya nitong gawin sa kanila. Madaling araw naman, bumuhos ang malakas na ulan. Wala itong tigil hanggang sa sumapit ang umaga. Gilas, arak. Kailangan na naming umuwi. Mukhang hindi titila ang ulan. Walang bantay yung mga baboy namin doon. Babalik na lang kami nila Aling Maring sa susunod na buwan para sa panganganak ni Anita. Mag-iingat kayo dito. Wika ni Tatay Raul. Tay, masyado pong malakas ang ulan. Delikado po sa daan. Ang mabuti pa mahal ihatid mo na lang muna sila tatay sa bahay. Baka mapano sila Pakiusap ni Anita. Mas maganda po yun, Tay. Hindi naman po kami matatahimik kung hindi naming malalamang ligtas kayo nakauwi. Hayaan nyo na po akong hatid kayo. Total umaga pa naman. Mga pananghalian Siguradong narito na ako. Dagdag ni Gilas. Pumayag naman ng mga magulang. Inihatid niya ang mga ito gamit ang sasakyan. Bahana sa ilang parte ng daan. Tama ang pasya nilang magpahatid. Magdadalawang oras na biyahe lamang naroon na sila sa barangay nila Tatay Raul. Kagad namang bumiyahe pabalik si Gilas. Mag-aalauna na. Kailangan pa niyang mamili ng mga kakailanganin sa bahay. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nasiraan si Gilas ng sasakyan. Kailangan patuloy niya itong patignan sa talyer. Hindi niya alam kung bakit bigla itong tumirik. Habang naghihintay, namili na muna ito sa talipapa na malapit sa talyer at mga pangunahing pangangailangan sa pagluluto, kagaya ng sibuyas at bawang, maging kalamansi at mga panimpla. Bandang 5:00 nang maayos ito. Sa kabutihang palad, tumila na rin ng malakas na ulan. Kaya naging maayos na ang pagmamaneho ni Gilas. Ngunit sa daan papasok sa barangay, bigla itong hinarang ng 3 aswang. Mukhang unggoy at baboy na pinaghalo. Umaangil ang mga ito at kumikislap ang mga mata kapag tinatamaan ng ilaw ng sasakyan. Nalinti ka na. Bakit ngayon pa? Ano bang kailangan ng mga to?
Tanong ni Gilas sa sarili. Ngunit sumugal si Gilas. Inabante niya ang sasakyan pabangga sa 3 aswang na nakaharang. Pero nang malapit na ang sasakyan sa mga nilalang, bigla itong nagsitalon at ngayon ay nasa bubungan na ng sasakyan. Nagwawala ang mga ito. Sinusubukang hablutin si Gilas. Asin, tama, alam ko na. Takot kayo sa asin, mga aswang kayo. Wika ni Gilas. Kinuha nito ang asin at kalamansi na nasa supot katabi niya. Kahit mapait at maasim, kinagat niya ang kalamansi at hinalo sa asin. Inabangan niya kung may magtatangkabang dumungaw sa kanya mula sa bubungan. Nang hindi niya mailaglag sa bubungan ng mga aswang, binangga niya sa poste ang sasakyan. Tumilapon ang 3 aswang kasabay ng paglabas at pagsugod para sabuyan ng asin ang mga ito. Ngunit mabilis kumilos ang mga aswang. Isa lamang ang nagawa niyang patamaan, habang yung 2 naman nakapaikot sa kanya. Mukhang hanggang dito na lang ako ah. Wika ni Gila sa sarili. Tila pasuko na ito ng mga sandaling yun. Alam niyang walang pag-asa at hindi na niya magagawang lusutan pa ang 2 aswang. Dahil ubos na ang lakas. Hanggang sa bigla na lamang may lumapag sa harapan niya. Isang matipuno at mas matangkad na aswang. Kagad sinugod ang 2 kalaban. Mas malakas ito at gamit ang matatalas na kuko at ngipin. Nilaslas niya ang leeg ng 2 aswang. Napaisip si Gilas. Bakit bigla na lamang siyang tinulungan ng isa pang aswang? Gilas, bilisan mo. Kailangan pa nating tulungan ng asawa mo. Kasalukuyan siyang inaatake ng pangkat nila Celeste. Wika ng nilalang. Pamilyar sa kanya ang boses nito. Tila bigla siyang bumalik sa nakalipas. Chano, ikaw ba yan? Anong nangyari sa'yo? Tanong ni Gilas. Subalit hindi na tumugon pa ang nilalang. Pagka-uwi ng tahanan, nakapalibot ang 4 na aswang sa bahay nila Gilas. Habang patuloy sa mga pag-usal ng mga orasyon para masira ang mga proteksyong nakalagay. Pakilamero ka din talaga, Chano. Hindi mo pa din ba makalimutan itong mahal mong si Anita? May asawa na siya. Wala ka ng pag-asa. Wika ni Celeste. Naibang ka na, Celeste. Tumupad ako sa kasunduan natin. Lumayo ko kila Anita at Gilas. Kapalit ng paglubay niyo sa kanila. Pero di ba, kayo ang sumisira sa usapan natin. Sa tingin mo ba, bada nahimik na lang ako matapos mo kong traidorin? Tanong ni Chano. Kaya pala bigla itong nawala. At hindi na nagparamdam pa kila Gilas. Kailangan niya itong gawin para mailigtas ang 2 kaibigan. Ngunit ngayon, desidido sila Celeste na kunin ang bata sa sinapupunan ni Anita. Hindi ako manhid, Chano. Alam kong iniisip mo pa rin si Anita kahit kasal ka na sa akin. Akala mo ba hindi ko alam na ilang beses mo nang hinarang ang mga aswang na balak kainin ang babaeng ito? Sa akin ka lang nababagay, Chano. Ipapakain ko sa angkan ko ang pamilyang ito para matigil ka na sa kaibangan mo. Wika ni Celeste. Ilang saglit na lang, malapit nang masira ang proteksyon sa tahanan. Hindi na nakatiis pa si Gilas. Sinabuyan niya ng asin ang mga naroroon. Nais nitong makapasok sa loob ng bakuran
at maayos ang mga talisman bago pa tuluyang mahulog at mawala ang bisa. Nang makalampas sa mga aswang, kagad humarang si Chano sa daan para hindi na masundan ng mga aswang si Gilas. Gilas pare, pumasok ka na sa inyo. Ako nang bahala dito. Huwag mong hayaang may makalapit kay Anita. Kahit anong mangyari. Wika ni Chano. Nakatanggap naman ng mga pagkalmot si Chano mula sa aswang na si Celeste at sa mga kamag-anak nitong naroon. Nakita ito ni Gilas. Hindi niya kayang hayaan na lang ang dating kaibigan na mapatay na mga kauri nito. Biglang naalala ni Gilas ang botelya ng langis na pampatulog. Ayon kay Aling Maring, kahit sinong makaamoy nun, tao man o hayop, siguradong kagad mawawala ng malay. Sa oras na mabuhos ang lahat ng laman ng botelya at kumalat sa hangin. Mabuti na lang, hindi niya ito itinapon at tinago niya lamang sa kanilang katre. Mabilis na pumasok si Gilas. Kinuha ang botelya. Kasabay ng pagtakip sa muka at ilong para maiwasang malanghap ang laman. Naganap ito ng pamalo. Hanggang sa nakita ang tubo na palaging dala sa sasakyan. Muling lumabas si Gilas at nakita. Naroon at duguan na si Chano. Napaluhod na ito sa sobrang panghihina. Ngunit napabagsak niya na din ang ilan sa mga aswang. Si Celeste at dalawa na lamang ang naroon. Papalapit na kay Chano upang patayin ito. Wala ka ng puwang sa aming angkan. Isa kang traidor at mahinang aswang. Nagkamali ako sa iyo, Chano. Pasensyahan na lang tayo. Wika ni Celeste. Akmasa nang pupugutan na ng ulo si Chano. Sumigaw si Gilas at hinagis ang isang tela sa binata. Sinabihan itong magtakip at huwag lalanghapin ng hangin. Kasabay ng pagbasag ni Gilas sa botelya. Mabilis na kumalat sa hangin ang amoy nun. Nagbagsakan ang mga insektong naroon. Kasunod ang pangkat nila Celeste. Nawalan sila ng lakas at hindi napigilan ang pagtulog. Ayos Gilas, sino mag-aakala na ang lasong pampatulog na gawa ni Celeste ang siya ding magpapabagsak sa kanila? Wika ni Chano. Gamit ang lubid, itinali nila ang mga tulog na aswang. Isinakay nila sa sasakyan ni Gilas at nagpasama si Chano na ihatid sa isang lugar kung saan naroon ang pinuno ng samahan ng mga aswang. Hinayaan ni Chano ang mga nakakatandang aswang na magpasya sa ginawang pagsira ni Celeste sa kasunduan at ang tangkang pagkain sa sanggol. Ayon sa kasunduan ng pagpapakasal kay Celeste, kailanman ay hindi niya lalapitan o hahawakan man lang. Mabangis ang mga aswang, ngunit kagaya ng tao, may sinusunod din silang mga batas. At mas malupit ang kaparusahan sa sino mang susuway sa mga ito. Maraming salamat, Chano. Buong akala namin kung napano ka na. Bigla ka na lang nawala eh. Sana makabisita ka sa amin kapag naipanganak na ni Anita yung panganay namin. Wika ni Gilas. Inakbayan lang nito si Chano at hinatid sa labas ng sityo. Huwag kang mag-alala, kaibigan. Palagi ko kayong babantayan ni Anita. Ingatan mo ang pamilya mo. Sana ay huwag kayong magbabago. Tugon ni Chano. Maayos namang nakauwi si Gilas. Wala din namang masamang nangyari kay Anita, maging sa nanay at sa anak. Dahil sa mga talisman na tinupad ang tungkuling protektahan ng sambahayan,
Walang naging balita si Gilas kay Chano. Maging si Celeste hindi na nila nakita pa. Tila nahatulan ito ng mabigat na kaparusahan sa mga ginawa nito. Hanggang sa lumipas ang mga araw, buwan at taon, mas naging matibay ang samahan ni Gilas at Anita. Lumaki ding malusog ang sanggol. Matagal na panahon man ang nakalipas. Magpasa hanggang ngayon. Umaasa pa din ang mag-asawa na makita muli ang dating kaibigang si Chano. At kahit kailan, hindi nila malilimutan nang matunghayan ang tunggalian ng masama at mabuting aswang. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.